Hello, good day, mabuhay! Advance Merry Christmas! Today is Saturday, December 16. Good vibes lang po. Nagpiprepare po ako dyan para sa gugupitan ko na asawa po ng aking former teacher na si Mrs. Cortez. Panoorin po ninyo ang aking video na haircut kay Mr. Cortez. Ilalagay ko na lang po siya sa dulo. Yung highlights po ang nilagay ko po sa video para makilala nyo at makita ninyo ang aking gugupitan na senior citizen. Kasi po, hindi na po siya nakakalakad masyado ng malayo. Pero malapit lang po dito sa amin, barangay, ang aking gugupitan. Walking distance lamang po. Panoorin po ninyo ang aking video haircut po sa araw po na ito. Mapunta na po ako sa mag-asawang Cortez po niyan. Ayan po ang kanilang tahanan. Napakalaki po ng kanilang tahanan. Si Mrs. Cortez, si Mr. Cortez, at ang kanyang dalawang anak po, ang naninirahan po. Yan, papasok na po ako. At si Ate Bebot, kanina pa po ako hinihintay. Kasi po, may ginupitan pa po ako bago ako pumunta dyan. Tatanghalian na po niyan. Ito po, ipapakita ko po ang aking former teacher na si Mrs. Cortez. Sila po ang mag-asawang Cortez. Ayun po ang gugupitan ko at saka si Ma'am Cortez. Ayun po sila. Ito po si Ate Alma, professional na po siya. Magna cum laude po yan sa college. At ang isa pa po ay si Ate Bebot na napakabait. Pinagbauna pa po ako ng pananghalian ko. Niyayaya niya po akong kumain, sabi ko sa bahay na lang. Ito po ang aking ginupitan, si Mr. Cortez. Retired teacher po siya. Ang kanyang asawa ang aking teacher. Medyo naalala ko ang aking ama diyan, kaya medyo nahalikan po siya sa ulo. In-interview ko po siya dyan at sabi niya 88 years old daw po siya at may mensahe po siya sa aking ama na pagaling ka, pagaling ka. Yan po ang kanyang sinasabi. Medyo mahina po ang kanyang boses, kaya binoise over ko na lang po siya. Mabait po yan. 88 years old na po siya. Nakakalakad pa po siya kasi po ang aking ama ay 96 years old na. Yan, binabati niya po ang aking ama diyan. Mahina po ang kanyang boses at malakas pa po siya. Malaki po ang kanilang bahay. Katatapos ko lang po siyang gupitan niyan. Kinuhanan ko po siya. Yan po ako. At ito na nga po, sisimulan ko na gupitan po si Mr. Cortez, asawa po ng aking former teacher na si Mrs. Cortez. Handle with care po siya kasi po may edad na po siya. Kailangan dahan-dahan lang po tayo sa paggugupit. Iyan po, sinimulan po sa ibabaw kasi mahaba na po ang kanyang buhok. Pangalawang gupit ko na po sa kanya sa ngayon. So, pinagbigyan po siya kasi nga po, asawa po siya ng aking former teacher. Napakabait po ng mag-asawang ito. Noong malalakas pa po sila, natatandaan ko pa po noon. Magkahiwalay po sila ng school na pinagtuturuan. Si Mr. Cortez po, sa ibang bayan po siya nagtuturo. Samantalang ang kanyang asawa, ang teacher ko po na si Mrs. Cortez ay dito po sa lugar mismo na to na malapit lang sa bahay nila. Nagtuturo po ang aking former teacher na si Mrs. Cortez. Nakakaaliw po silang tingnan. Naaalala ko po siya sa aking ama. Mabuti pa po siya kasi nakakatayo pa, samantalang ang aking ama nakahiga na. Kaya gustong-gusto ko siyang iuwi sa bahay kasi po ang pwesto ko ay sa harapan po ng bahay. Kinostomize ko po ang aking shop para maging gupitan po. Dati po kasi ako namamasukan sa lahat ng parlor bago ko po na-achieve na maging magaling or bihasa sa paggugupit. Ito nga po, ako nagugupit ngayon sa kanya. Habang ginugupitan ko po siya, naaalala ko po ang aking ama. Sana po, suportaan po niyo ako sa lahat ng mga videong ina-upload ko. Ito po ang aking tanging kinabubuhay sa araw-araw. Napakikipaglaban at dito sa mundong ito. Kasi lahat naman tayo papanaw at linisan dito sa mundong ito. Nakikiraan lamang po tayo. Ayan po ang aking munting hanap buhay. Yan po, tinatanggal ko po ang bigote ni Sir Cortez. Handle with care po yan. Para po naman malinis po siyang tingnan. Talagang dahan-dahan ko po siyang inaahitan po dyan. Kasi baka po masugatan siya. Pero eksperto na po ako sa pag-aahit. Pero
Ganun pa man, ingat pa rin po ako sa paggalaw po sa kanya. Ang kanyang mga anak ay nag-prefer po ng pananghalian dahil pananghalian na po niyan. Niyayaya po nila kung kumain. Ang sabi ko kahit kay Ate Bebot sa bahay na lang. Tuwing gugupitan ko po sila, si Mr. Cortez, lagi pong may pabaon si Ate Bebot po sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Ate Bebot, sa pananghalian na ibinigay niyo po sa akin. Obvious po na health conscious po sila kasi po ang kinakain po nila ay gulay at saka isda. Yun po ang kanilang kinakain. Salamat po sa mga followers ko na sumusuporta at nanonood po sa aking munting vlog sa araw-araw. Maligayang Pasko po sa inyo. Magtatapos na po ang bagong taon. Sana po lahat tayo masaya sa susunod na taon. Sana po magbago na po ang Pilipinas. Sana po mamayani ang kabutihan laban sa kasamaan. Sana po magmahalan po tayo lahat. Lahat na may mga kasalanan sa atin, patawarin na po natin para maligaya po ang ating puso. Iyan po si Ate Bebot. Ayan sinasabi ko, magpiprefer po siya ng food nila. Pati po ako, dinamay na rin. Niyayaya niya po ako dyan at binigyan niya po ako ng pamasko po dyan. Salamat Ate Bebot sa iyo. Maligayang Pasko sa inyo. Sir Cortez, Ma'am Cortez, si Ate Alma na magna cum laude, si Ate Bebot, yan po yan. Si Ate Bebot na napakabait, kaklase po siya ni Ate Nenet. Kinakamusta ka Ate Nenet ni Ate Bebot. Yan po, nag-prefer po siya ng food nila, pati po ako dinamay niya. Yan po si Mr. Cortez bago siya pumasok. Yan, ayan po ako. Inaano ko na yung mga gamit ko, pinapasok ko na. Pauwi na rin po ako niyan at binibigyan po ako ni Ate Bebot na pananghalian ko ngayon. Salamat Ate Bebot muli. Merry Christmas!